So ano nga ba yung mga senyasan ng musician sa stage habang nasa kalagitnaan ng tugtog? For sure, napapansin nyo to. At para dun sa mga hindi nakakaalam, kasi kaming mga musicians, since tumutugtog nga kami at minsan magkakalayo pa yung pwesto namin sa entablado, meron kaming way ng pag-communicate ng hindi na kailangan magsalita using gestures and hand signals lang. So ano-ano ba yon? Medyo marami-rami. Try kong i-cover yung mga usual na ginagamit. Pero disclaimer muna, hindi po universal lahat ng signals na ito. Pwedeng iba sa banda nyo, pwedeng iba sa conductor nyo, pwedeng iba sa MD nyo. Pero ito lang yung mga madalas kong nakikita sa trabaho na sinasamahan ko po. Okay, unahin natin yung about sa musical direction o yung sa pag-navigate ng piyesa o ng kanta. So ito yung close whiz. Ibig sabihin yan, ending or pakoda na, isa yan sa mga pinaka-common. Next, yung L sign. So ibig sabihin yan, last song. Ginagamit niyang karaniwan sa bar gig, sa hotel, sa pwesto, o basta minsan kahit sa events. Next is yung pointing backward. Minsan pa ganyan pero mas maganda patalikod para mas paliwanag na. Ibig sabihin niya, repeat, balik tayo, ulitin natin section. Kabaliktaran naman, point forward, so go to next section, o kaya go to chorus, basta diretso ka na, or pupunta ka na ng bridge, basta tuloy na. Next, yung circular finger, parang ganito. Ibig sabihin niya, tuloy nyo lang, madalas bump lang o nakaloop. Huwag munang dumiretso sa next section o sa ending. Basta ikot-ikot lang hanggang ibigay ng ganyan. Madalas yan sa mga musicals, lalo na kapag may hinihintay na cue lines. So next is one finger up. Sabihin yan, one more time or one last time. Isang pwede sa intro, lalo pag may hindi nakapasok, sabihin, isang ulit pa ng intro. Or sa solohan sa jazz gig, sabihin, isang chorus pa. Pwede din sa, ibig sabihin yan, isang kanta pa, parang L sign din. Or pwede ring pwedeng 2 times or 2 bars. Depende sa sitwasyon. Pagka matatagal na kayo magkakasama, alam nyo na yung ibig sabihin. Next is yung palm overhead. So, ibig sabihin yan, back to head. Madalas yan sa jazz. O kaya minsan ganito lang. Or back to top, balik sa puno, o simula tayo ulit. Next is yung head nod. Yung pag tinanguan ka, ibig sabihin niya, pasok mo na. O kaya ready ka na. O ikaw na. Meron ding gesture na, yan, nakaganyan. Yung open palm toward musician. Ibig sabihin, your turn. Or solo mo na. O kaya pwedeng take charge. Basta ikaw na bahala, ikaw mag-lead. Meron ding mga hand signals about sa pag-control ng dynamics. Gaya nito. Pagka ganyan, palm down, pababa na pababa. Siyempre, hinaan mo, konting bawas, softer. Palm up, louder, mag-build ka, dagdagan mo pa. Pag yung ganito, obvious naman. So, hinaan mo less. O kaya mas may control pa. Meron ding mga hand signals para sa musicians to sound engineers. Ito, importante ito kasi madalas malayo talaga sila sa atin. O kaya hindi nila tayo naririnig. Example niyan, yung ganito, yung point to ear, yung sabihin, hindi ko marinig, pwedeng yung monitor ko, pwedeng yung in-ear ko, pwedeng ibang kasamahan ko, hindi ko marinig. So pagka naman nag-solve na, nag-okay na, mag-thumbs up lang kayo sa kanila. So ibig sabihin na solve na. Same din sa dynamics, yung pagka gusto mong palakas, ganyan, obvious yan. Pagka sobrang lakas mo naman, ganyan ka sa kanila para bawasan kanila. Ito, yung pagka yung instrumento mo yung hindi mo marinig, ang ginagawa ko, tuturo ko yung instrumento ko, halimbawa sa bass. So kung gusto kong palaksan, tuturo ko yung monitor, tapos tuturo ko pataas. Pag gusto ko naman pahinaan, same lang, turo ko sa bass, sa monitor, or sa in-ear, sabay turo pababa. Ito pa yung isang signal na laging ginagamit, yung parang ginigilitan yung leeg. So ibig sabihin yan, stop, o cut, o mute, basta tama na. Minsan sa mga bassista, saka gitarista, minsan ibig sabihin din yan, pa-mute kasi mag-unplug na kami. Reminder ko na rin sa mga guitar and bass players, bago kayo mag-unplug, signal nyo muna sa sound engineer na mag-unplug kayo kasi parang hindi naman pumutok sa sound system. At ganoon din sa mga sound engineers or audio guys, maging listo rin kapag nakita tapos na, hintayin nyo na yung signal ng bassista o gitarista dahil matalas mag-unplug na rin yan. Para sa akin, yung pinaka-importanting signal is yung eye contact kasi ito wala talagang standard. Depende na lang sa mga magkakasama yan. Kung isang tinginan lang, alam na agad ibig sabihin. Pwedeng ibig sabihin niya, ready ka na, follow me, watch me, o pasok ka na, solo mo na, turn mo. Pwede rin isang tingin, ibig sabihin magre-repeat o mag-ending na. Sa jazz gigs, usually pag tinignan ka, turn na ng solo mo.
Pwede rin yung ganito, pagka ibig sabihin yan, bantayan mo, abangan mo yung cue. Madalas yan sa mga crucial parts ng tugtog. Pwede rin pagka nagkakatinginan na kasi nagkakawalaan na, hindi na alam kung nasan sa pyesa o hindi pa alam paano i-ending yung kanta. Pag ganyan, tignan nyo yung leader nyo. Pero minsan kasi pag lahat nagkakanya-kanyang cue, kanya-kanyang ending din. Isa pang importanteng gesture is yung smile. Siyempre, marami rin pwedeng ibig sabihin yan. Pwedeng, nice, good job. O kaya, narinig ko yung mali mo. O pwede rin narinig mo yung mali ko. Pero siyempre, pagka ganun, smile lang. So, mapapansin nyo, hindi lang pala tumutugtog ang mga musicians. Buong show din silang nag-uusap. Ang kinaiba lang, walang nagsasalita. Pero ngayon kasi madami nang nakaklik, kaya minsan kahit wala nang senyasan o tingin na tumatakbo na rin yung show. Tsaka bago uli mag-comment, ulitin ko na hindi ito yung official dictionary ng musician signals. Marami pong variations depende sa grupo at sitwasyon. Pero sana at least nagka-idea kayo ng konti about dun sa signals and gestures na yan. So whether sa next na tugtog nyo o manonood kayo, may idea na kayo ng konti. And feel free din to comment. Mayroon kayong gustong itagtag. Medyo mahaba itong topic na to, kaya maraming salamat sa pakikinig at salamat sa oras nyo.